guys, good morning. Kamusta po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti po silang kalagayan. So ngayon for today's video guys, sasama ko kayo sa pag-harvest natin ng dragon fruit. So habang tulog pa po si Teo doon, papakita ko sa inyo guys ang aming dragon fruit. Madami na po kasi hinog. Harvestin na natin kasi baka masayang lang. At least dito, pag na-harvest na, kain na ng kain yung mga may gusto. Madami na po siyang bunga guys. Yung iba hindi pa po hinog. Pero yung iba, hinog na talaga. Madami na hinog. Kaya kailangan na talaga i-harvest. Kaya let's go! Harvest natin. Guys, so. Dami na hinog. Dragon fruit. Ayan. Kailangan na harvest yan. Kasi baka maunaan tayo ng mga guyam. Ayun, dahil pa doon. Meron pa doon guys. O kung nakikita nyo. Tapos meron pa po sa kabila. Tignan natin sa kabila. Hi! Nadede. Ayan guys, dahil pang hinog. Meron pa doon isa. Kung nakikita nyo yan guys, oh. Hiniram ko muna po yung sigpaw ng mga inay, ang aking biyanan. So may dalawa pa po doon. Doon po sa likod ng bahay namin, meron din po doon hinog. Dalawa, mataas din. Meron pa doon guys, oh, mababa. Yan nandoon. Harvestin na rin natin yan. Pero kung hindi pa masyadong mapula, wag mo natin kuhanin para matamis-tamis ang pagkahinog niya. Pag dun sa, talaga sa mismong puno siya na hinog. Kaya let's go, let's start! Natin ilagay guys. Yung mababa, hawakan na lang muna natin. Abot pa naman natin to guys. Oy! Wag mo ko tatadyakan. Close tayo, diba? Ang dami guyam. Daming guyam guys. Sana, daming guyam. Ay, hindi ko naabot yung iba. Kailangan natin ng sigpaw. Kaya. Let's find out ng sigpaw. Yun. One down. Two down. Tanggalin muna natin guys. Mabigat na. Mabigat ang sigpa. Natin iba. Ang dami kasing guyam guys. Yun o, yun o. Lalaki pa man din. Meron pa dun. Ano naman noon? May mangga pala naman. Kaya pala naman mabigat. Ayan. Nakuha ko guys. Isa pa. Nasa yung isa. Tanggalin na natin. Apat na to. Kaya natin to guys. Mabigat kasi ang dulo ng sigpaw. Paraan. Wah! Ayun. Kuhanin natin yun. Kaya natin. Malaki-laki to guys eh. Yeah! Mahulog na. Dito ka muna. Wait lang guys, balikan ko kayo. So guys, yung kinuha ko doon, inulog ko na lang doon. Hindi carry. So bababa tayo dito. Para kuhanin yung iba. Iba naman ay bababa na. So let's go. Dito lang po yun guys sa ilalim ng aming bahay. Wait, check muna natin ang area. Clear. Wala naman ahas. Ayun guys, oh. Kasabi ng kasoy.
Kasi dito po ang kanilang puno, yung pinagtamnan ni Alvin. So, ayun, nakukunin natin. Tapos, meron pa pala doon sa taas. Tapos, ito. Medyo mapula-pula na to guys, kaya kuhanin natin. Ito, wag muna. Kasi hindi pa masyadong mapula. So, let's start. Nahulog guys. Wait lang, may isa pa. Struggle is real. Ito na guys, nabalatan na. Nabalatan na guys ang isa. Ayan. Yeah. Tara. Tayong dalawa dito guys sa loob. Ito po sa kasoy. Ayan, ayun po ang aming bahay. So, sama natin sa kasamahan niya. Ito po yung nahulog kanina guys na kinuha ko. Yeah, nabalatan natin, kakainin na namin are. Ang dami pang itlog ng mga guyam. Yun yung nadadali ko. Ay, dami itlog. Sorry, kailangan kasi harvestin ang aming dragon fruit. So may isa pa doon guys sa maliit. Ito pa guys, ito pa yung mga hinog. Dahil pang hindi hinog. Ayan o, mga dragon fruit. Pa, di pa hinog yan. Kunin natin yung sigpaw. Kunin pa natin yung isa dun. May isa pa dun sa taas. Dami din bunga nito guys, oh. Dahil pa hindi hinog. Actually, madami na akong nakuhaan ditong hinog na. Hiningi po ng mga nakakakita. Kaya, sobrang dami naman. Di naman namin makakain lahat. Kaya, binibigay na lang din po kaysa sayang. So, ayan. Baka may magkagusto sa ating harvestin. Yung iba kasi sayang na guys, hindi namin na-harvest. Nabubulok lang dyan sa may puno. Dito naman po mahihilig sila sa dragon fruit. Kaya harvestin natin. Dadalhin natin sa aking mga biyanan. Hulog! Nahulog ulit! Paano natin? Dami na rin itong guyam. Yung, nahulog pa ulit. Yan. Dalhin natin. Say hi. May kiran ulit. Yung mga kasama. Kunin natin ang sigpaw. Nahulog ulit guys. Oh. Sobrang hinog na. Kakainin na re. Dami. Ang dami namin naibenta ng ganito, dragon fruit. Pero ngayon ay wala masyadong nagtatanong, kaya hindi namin nabibenta. Nung nakaraan taon ay naka 10 kilo ata kami, 15 kilo na dragon fruit ang naibenta. Sa puno lang po nito. Ayan. Tas meron lang din po ilan doon sa aming kambingan dati. Pero na ano na po ni Alvin at naalis na po 'yon, yung punong 'yon kasi nga po 'di ba?
para lumawak yung paligid ng kambingan dati. Kaya pinutol na ni Alvin. Kaya dito, madami talaga nagiging bunga. Tignan niyo naman guys, ang dami pang hindi hinog. So yeah, lipat tayo sa kabila. Dito tayo guys sa likod ng amin. Dito lang sa tabi ng aming bahay. So meron pa po dito tayo yung dragon fruit na hindi pa hinog. Malaki din po yan. Masipag naman po sila bumunga. After 2 years po na naitanim po ni Alvin ito, ay bumunga na po ng pagkadami-dami din. Kaya naman nakakatuwa din. Kaya hindi na kailangan bumili. Hanggat kaya nga naman magtanim ng mga prutas, diba guys? Magtanim para nandula sa paligid ng bahay. Katulad na oh. May dalawa dong hinog. Tapos meron pa ditong hindi, meron pang sisibol. Ayan guys, oh. Yung sprout nila, oh. Sisibol pa iyan. Tapos are, lalaki pa iyan. Hindi lang ganyan ho kaliit yan. Tapos are, malaki-laki din po. Yan. Meron pa doon, oh, sa taas. Sisibol pa yung dalawang yon. Tapos may bunga na rin sa taas. Meron din doon. Kaya man nakakatuwa din pag nag-harvest, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam dahil prutas ang i-harvestin mo. Tapos pag hindi mo makain lahat, ipamigay mo. Ganyan lang 'yun. Hindi mo naman talaga makakain lahat 'yan, guys, 'di ba? Hinog. Wala pang hinog, guys. Ayan, dami. Ito niyo po yan. Ayan, meron na din doon sa loob. Hindi po masyadong kita. Pero ate, oh. Mag-umpisa pa lang yan. Siya, dito sa aming likod ng aming bahay. Tas, speaking of tanim, guys, ito po yung grapes. Ito yung grapes na binili namin guys sa La Union. Kung napapanood nyo pong aking vlog, nung nag-Ilocos po kami, kasama namin si Teo at saka yung aking mga hipag. Ito po guys yung natirang isang grapes. Yung isa po binigay ko sa aking hipag. Tinanim po din po nila sa kanilang garden. So yeah, at buti nga po ito na nabuhay. Kasi po, kung alam nyo lang, ilang beses to nakain ng kambing. Nung may kambing pa kami. Di ba pag kambing, talagang pag namamatay na, buti naman po hindi namatay. Ayan, meron pa rin pong grapes na nabuhay. Kaya naman, buti naman, ngayon wala na po kaming kambing, kaya makakasuloy na yun na maayos-ayos. Kaya tignan nyo na naman, ang haba na ng suloy nyo. Ang haba na ng narating niya. Nilagyan ko lang po ng mga kahoy-kahoy. Guys, dahil masarap nga magtanim, di ba? Papakita ko sa inyo yung tinanim kong sweet corn na in-order ko po sa Shopee. So, sa sobrang pagka-excite, mali po ataw at ang aking pagkatanim din. Kasi 5 po ang nilalagay ko per tanim. So, para siguradong mabuhay, sabi ko 5 ilagay ko. Kasi si Alvin po pag nagtatanim, 3 piraso lang ata ng mais ang nilalagay nila. So, ito 5 per lagay. Tignan nyo guys, oh. Wow! Sumibol na siya. Malaking bagay yung pag-ulan-ulan araw-araw. Kaya naman, nagbaka sakali lang kasi ako guys. Pero ang tagal ko na pong order yun guys sa Shopee. So, hindi ko na pa na-expect na sisibol siya or what. So, buti naman po, sumibol siya. Tignan nyo guys, oh. 3 araw pala. 4 na araw na lang po ito guys. Sumibol na siya agad. Look, kasi nga nag-uulanan po dito sa amin. Kaya dito ko sa tapat ng bahay itinanim. Kasi nga, hindi ko alam kung saan ko itatanim. Kaya dito ko talaga napagtripan katabi ng papaya. Nagbakasakali lang naman kasi ako. Hindi ko na-expect na ganyan. Yan. At least, may sweet corn na kami. Babalitaan ko kayo guys kung ito ay bubunga talaga siya. Pero, para naman bubunga siya guys. Kasi hindi naman siya siguro sisibol kung hindi siya bubunga, di ba? Kaya, balitaan ko kayo guys. After 4 months,
po ata nag-harvest na po ng mais. Kasi may maisa na po kami doon, diba guys? Yung kulay orange na mais. Pero pula po ang tawag dito. Orange nga lang ang bunga, ang kulay. Kaya dito lang po yan sa tapat ng aming bahay. Ang dami kong tanim guys dito na katulad po nito. Punla lang din po yan. Pero nilipat ko na po dyan sa tapat, dito lang din sa tapat ng aming bahay. Kasi gusto ko kasi guys, pag ako'y nagtatanim, gusto ko yung nakikita ko ba, yung mga tanim ko, para ma-inspire ulit akong magtanim para magtanim. Tapos pag bumunga, diba? Ang sarap sa pakiramdam. Ito rin, lemon to. Nung tinanim ko, pero hindi ko alam kung anong magiging bunga niya. Kasi nga, hindi pa siya bumubunga. Pero tignan nyo, ang taas na. Ito, kalamansi. Kalamansi rin to guys, na buto lang din to. Yung mga pinagkukuhan, hindi siya grafted. Kasi pag grafted kasi guys, maliit pa lang talaga na bunga na. Pero ito, buto lang siyang itinanim ko. Pinulda ko. Tapos nilipat ko lang dito sa tapat ng bahay. So, meron pa po doon. Ito guys, yung tinanim ko din na guyabano. Pero, nakakalungkot lang kasi hindi na-sprayan. Nababahayan na agad ng guyam. Tignan nyo naman. Ang daming bunga. Ang sipag nitong bumunga guys. Pero naunahan kami ng guyam. Katulad na yan. Ang laki. Nakita nyo po yun. Ang laki. Ang laki niya, diba? Pero ang dami niyang guyam. Kaya wala kami napapakinabangan dito, guys. Hindi pa naman namin maputol. Pero pag may time po si Alvin daw, bubumbahan daw po niya yan. Para maalis ang mga guyam na yan. Sayang eh. Gising na po si Teo. Hello! Ha? Musta tulog ng baby namin? Akin yan. Musta ang tulog ma? Hi! Gising na ang baby ko. Tara. Bangon na ikaw. Diyan sa labas. Ayaw pa? Makulimlim nila naman dito guys sa amin, no? 10:00 na po ng umaga. Pero madilim na rin pa rin sa loob. Gising na po si Teo. Gising na. Nagbablog ang nanay. Finally, natapos ako mag-vlog bago magising si Teo. Kaya naman, sana po ay ma-inspire sila magtanim. Kahit may konting lupa o kahit sa paso. Pwede po kayo magtanim guys. Ay, tatay. Kasi ako guys talaga, simula nung kinasal na po kami na Alvin, lahat ng butong nakikita ko talaga na ginugulay ko gayon na pwedeng papaarawan lang. Tapos ipinupunla ko na po. Kaya ayan, ang dami ko ng tanim. Hindi pa nga lang bumubunga ang iba guys. Hindi pa namin napapakinabangan ng iba. Pero at least may mga naitanim na ako. Pero ito mga talong dito sa terrace namin. Punla ko lang din po yung kamatis. Yan. Madami na rin naman pala akong naitanim, mga sili gayon. Hindi pa nga lang ako ulit nakapagtanim ngayon. Nabubunot na lang kasi nga namamatay na. Kaya binubunot na. So pag may time ulit, magpupunla din ulit ako ng sili. Ayan, talong. May na-harvest na po ako dyan. Madami na akong na-harvest. Tapos may bago ulit ako ditong pula. Look, Teo. Ang dami pula ng nanay. Talong din po to guys. Hanggang meron pa doon. Kinuha ko din dito sa baba ng terrace namin. Pupunla natin, pero ito pa lang po ang naipupunla ko. Pero yun, ipupunla ko din po yun, yung nandun sa bintana. So, meron tayong pula ulit ditong papaya, puro talong. Ayan. Maghahanap pa ako kung saan ko yan itatanim. Pero sabi ni Alvin, dito daw sa harap ng bahay namin, dito sa may daan, yung may hilera din ng mais. Doon daw, itanim, may hilera doon. Para hindi masyadong masukal. Kasi di pa guys, masukal sobrang dami dito sa aming bahay. So, ayan pa yung iba kong punla. May mga kalamansi pa ako dyan. Tapos yun, yung parang langka doon guys. Yun, yung langkang yun. Ano siya, marangat ang tawag doon sa part ng Bisaya. Kasi binigay lang dito, pasalubong dito galing Mindanao. So, yung buto, kinuha ko, yan. May nilipat na akong punlang yan, pero hindi ko alam kung nabubuhay sila. Pero parang hindi, kasi yung isa namatay. Pero ito, mga gantong punla ko lang mga ganyan, nabubuhay naman siya. Hindi ko alam, siguro maarte siya sa lupa o what. Balitaan ko kayo guys kung meron na buhay na ganyan, marang. Parang siyang langka. Parang siyang langka guys, na lasang bayabas. Yan, ang lasa niya, yung marang na yan. Yan guys, yung pinanguhan natin kanina. Binigay ko sa pamangkin ni Alvin yung iba. Tapos ito po yung natira. Ibebenta natin guys kung ilang kilo ito.
Kasi sa mga bilan ko, nagbibenta pala sila 50 per kilo daw po, dragon fruit. Kaya ito, may naghahanap, kulang daw po ata yun na sa mga bilan ko. Kaya rin nabibenta natin. Yan. Hindi ko lang po alam kung ilang kilo are. Kung 1 kilo, may 50 tayo. Pag sobra, hindi natin alam. Sarap talaga ng pakiramdam guys na nag-harvest ka ng lahat ng mga itinanim mo. Kaya naman, kung meron po kayong lupa, o sa paligid nyo, sa likod ng bahay nyo, gamitin nyo guys, huwag nyo sayangin. Magtanim kayo ng gulay, prutas, gayon. Yung pwedeng hindi masyadong nakakaabala sa inyong bahay, yung katulad ng malalaking puno, gayon. Huwag kayo magtanim. Yung ano lang, yung pwedeng gulay, kalabasa, gayon. Mga talong, sili, yan. Malaking bagay din po yun. Minus din po yun sa ating mga pang-araw-araw na ulam, di ba? Pupunta ka lang sa likod ng bahay mo, may gulay ka na ma-harvest, prutas, ayan, kalamansi, pwede niyang itanim sa likod ng bahay. Pero kung may malawak-lawak naman, edi yung malaki-laking kita naman na pag hinarvest na may malaking kita. Tulad ng mais, ayan. Pero next na ipupunla ko guys, avocado ulit. Para pag may na-harvest na ulit na avocado sa ilalim ng aming bahay, magpupunla ulit ako ng avocado para itatanim na Alvin naman sa lumbang. Para pagtanda namin, pag lumago, meron nang harvestin, ibibigay na lang po sa amin yung bayad, di ba? Sarap kayo ng pakiramdam ng gayon, hindi mo na, yung nire-ready mo na yung per season, meron nang harvestin. Maingay nanay. Maingay nanay na. Per season, may na-harvest, may kita din, di ba? Kaya naman, yung mga may lupa talaga dyan guys, huwag yung sayangin. Magtanim kayo na magtanim. Kasi wala nang masama doon kasi papakinabangan nyo din naman, di ba? Kaya naman, sarangheyo anak, sarangheyo. Sarangheyo. Kaya naman si Tayo ay paliliguan ko na guys. Pero mamaya-maya kasi kagigising lang niya. Sabi mo nga anak, please subscribe sa aming YouTube channel, Preciosa Vlogs po. Pa-like and share. Thank you. Hanggang sa muli. Sarangheyo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, anak. Bye-bye ka na, anak. Bye-bye. Magbe-merienda muna si Teo bago siya maligo. Thank you for watching. See you next video.